So mga sangkain, isa pong heartbreaking itong ganap ngayon o balita kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mga sangkay, no? Pag-usapan po natin kasi nga po viral ito ngayon sa social media. Pinag-uusapan, ano nga ba ang nangyari kay Tatay Digong? Pag-usapan po natin yan. But anyway, bago tayo magsimula, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Tayo po ay road to 2 million subscribers na mga sangkay. Kaya naman kung hindi ka pa po nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. So, eto na, mga sangkay. Mayroon pong balita kay Tatay Digong na nakakalungkot, no? Alam nyo, ilang taon na ba si Tatay Digong? 80 years old? Check nga po natin, mga sangkay, sa Google. Former President Rodrigo. Ito ay check po natin. Kasi matanda na po itong si former President Rodrigo Duterte, mga sangkay. At ngayon, usap-usapan po itong nangyari sa kanya. Rodrigo Duterte. Age. Siya po ay 80 years old na. 80 years old, mga sangkay. Medyo ano na talaga. Medyo may edad na. Ngayon, ito ang balita. Ayon sa report, ang Australia, tinanggihan daw po si PRRD. Australia, tinanggihan ang hiling ng kampo ni former President Rodrigo Duterte na maging host country matapos magpetisyon ng pansamantalang paglaya sa ICC. So talagang heartbreaking po ito sa lahat po ng mga taga-suporta ni Tatay Digong, mga sangkay. Ang hiling daw ng kampo ni Duterte na pansamantalang makalaya ay desisyong nakasalalay sa International Criminal Court alinsunod sa ito. Yun lang, mga sangkay. Yun yung malaking problema nila ngayon. Kasi talagang gumagawa po ng pamamaraan ngayon itong kampo ni former President Duterte para lamang po pansamantala kasi by September pa po, mga sangkay, mangyayari yung talagang gisahan ng kinakaharap po niya sa ICC. So medyo ano pa, mga sangkay, medyo matagal pa po ito. Tayo nga po kay Vice President Sara Duterte, si Tatay Digong daw ngayon ay halos hindi na po gaano kumakain. Wala mo, totoo yan, mga sangkay. Payat na raw. Wala po kasi tayo nakukuha ng mga larawan, mga sangkay, kasi bawal po doon kumuha ng video. Ultimo, mga sangkay, family ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi po o pinagbabawalan po talaga, mga sangkay, na kumuha ng any picture, any mga sangkay na video. Ewan ko, mga sangkay, ganun po sila ka-stricto eh. Kaya wala po tayong ibang picture sa ICC na makikita kundi ito lang. Matatandaang iginiit ni ICC Deputy Prosecutor Mame niyang natanggihan ng korte ang petisyon ni Duterte na pansamantalang makalaya habang gumugulong ang kaso para matiyak ang kanyang pagharap sa paglilitis. Kasi ang ikinakatakot nga po nila dito, mga sangkay, magaya po kay Harry Roque, no, na masyado pong pugante na ngayon. Talaga nga namang tinakasan na po ni Harry Roque ngayon, mga sangkay, ang ating gobyerno. Ito pa, mga sangkay, ang isa pa sa bad news. Ito pa. Maliban po sa Australia, ang Belgium tumangging maging host country kay former President Rodrigo Duterte para sa hiling nitong pansamantalang paglaya sa ICC. So, what a heartbreaking news, mga sangkay, sa lahat po ng mga taga-suporta ni Tatay Digong. Alam ko,
May iba din po, mga sangkay, sasabihin nila, hindi po pwedeng makalaya yan. Malaki ang kasalanan sa taong bayan yan. Diba? May iba dyan, magsasabi niyan mga sangkay. Especially, yung side naman po ng mga taga-suporta ni PBBM. Pero, ayun na nga po mga sangkay, sakit po nito kasi bagat sinusubukan po nila ng pansamantala maibigay kay Tatay Digong yung kalayaan. Pero yun nga, masamang balita. Hindi po sa kanila umaayon yung panahon. 'Di ba, mga sangkay? Belgium tumangging maging host country kay former President Rodrigo Duterte para sa hiling nitong pansamantalang paglaya. Katulad ng bansang Australia, tumanggi rin ang Belgium na maging host country sakaling payagan ng ICC ang pansamantalang paglaya ni Duterte ayon kay human rights lawyer Conti. Ayan po yung balita mga sangkay. Nakakalungkot no? Pero wala tayong magagawa. Yan po yung lumalabas sa update ngayon. Desisyon mga sangkay ng mga bansang ito. Siguro natatakot din po sila. Basahin po natin yung mga komento. Nakakalungkot pakinggan, kapwa Pilipino, masaya sila sa nangyari sa ating former President Duterte. Dapat nga tulungan natin. Kaya hindi umuunlad ang bansa natin dahil tayo lang ang nag-aaway, kapwa Pilipino. Okay? Ito pa. Dugaya mag 2028, oy. Ito, gusto na mag 2028 mga sangay kasi mag-election. Siyempre, matagal pa yun. Sobrang tagal pa po nun. Sabi naman ng isa, ayaw din nila ma-stress. Yun nga sinasabi ko. Yung, kung sino man ang mag-host na bansa sa paglaya ni Tatay Digong, siyempre, pasanin po nila yan eh. Sila po ang, kumbaga sila po yung magiging dyan, pananagutan po nilang bansa yan. Ipadala mo sa Saudi Arabia at Japan kung saan malakas si Duterte. Mahal ng OFW si Tatay Digong lalo na sa Hong Kong. Hindi naman OFW ang magde-decide dyan eh. Okay, hindi po OFW ang magde-decide. Ang magde-decide dyan, yung government ng isang bansa. Anong kinalaman ng mga OFW? Kung ang isang bansa, ang gobyerno ng isang bansa ay ayaw. 'Di ba? Ito naman, Amerika, di ba pwede? Ay malabo 'yun. Sana di na makalayo. Alam niyo bakit malabo sa Amerika? Di ba nga po nagpapalayas nga po sila ng mga illegal na mga nakakapasok sa US. Sana di na makalaya, doon na lang siya hanggang. Grabe naman tong comment ko. Talagang may mga comment talaga na no? Sa Pilipinas yan, pauwiin, Pilipino yan. China, siguradong tatanggapin siya doon. Ewan ko lang yung China, pero hindi eh. Kasi, sabi doon, yung kailangan lamang po yung mga malalapit sa ICC. Malapit lamang po na bansa. Kapitbahay lamang po ng Netherlands na bansa. So, China ay hindi po applicable na hihingan sila ng tulong mga sangkay sa pansamantalang paglaya. Kasi nga, napakalayo po mga sangkay ng China. Hayaan nyo na sa The Hague na mabulok. Sabi, grabe naman. Well guys, ano po ang inyong opinion mga sangkay? Nakakalungkot kasi. Nakakalungkot din. Kayo ba? Hindi ba kayo nalulungkot? May mga loyalista din naman na nalulungkot. Siyempre, kasi dati pong presidente yan ng Pilipinas, no? Na ngayon, sa kasamaang palad, meron siyang pananagutan mga sangkay sa kung ano man ang kanyang mga ginawa nung siya pa ay namumuno sa ating bansa, no? Kailangan po niyang, sayang mga sangkay, ako naniniwala ako na kung hindi po inaway-away si PBBM, kayang-kaya po siyang ipagtanggol ng ating presidente. Ayaw po ni PBBM yan eh. Kayang-kaya pong magsakripisyo ni PBBM na hindi po mangyari yan. Kaya nga lang mga sangkay, nung binanat-banatan na po si PBBM, walang tigil mga sangkay. Bycam report, lahat na. Kine-question. Kahit sinong presidente, talaga, madi-disappoint. Kaibigan mo pa naman yung nagsasabi. So, ang nangyari, pinabayaan ni PBBM sa kamay po nitong mga dayuhan, ICC mga sangkay. At ang matindi doon, yung Interpol pa mismo, nakipag-ugnayan pa sa kapulisan natin dito sa ating bansa. Well,
Nakakalungkot man ang nangyayari mga sangkay. Pero ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita niyo na guys, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.